Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 1 hanggang 8. So mga Libra, alamin po natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa linggong ito. So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Queen of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Five of Wands. In the area of what you need, meron po kayong the King of Cups. Wow, King and Queen are here. Both of Cups, no? Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Nine of Swords. In the area of your near future, meron kang the Fool card. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Ten of Cups. Sa fortune, meron po kayong the Two of Wands. In your divine messages, meron po kayong the Five of Cups. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga Libra, thank you po muna sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking suporta rin po yan sa bawat upload natin. Kaya keep on liking, keep on commenting. Malaking suporta rin po yan. Thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Two of Pentacles. Nakita ko rito, Libra, na ngayong linggong ito, marami kang pasan-pasan. Marami kang mga daladalahin or super busy mo with a lot of responsibility. Pinapayuhan ka ng iyong spirit guides na panahon na to para unahin naman yung kaligayahan mo. Unahin naman yung para sa'yo. Alam ko na you've been carrying a lot for other people. Kaya this week, walang mali. Walang mali kung balak mo namang maging maligaya or balak mo namang kilalanin yung para sa'yo. Okay? Siguro ngayong linggong ito, parang maging rebellious ka ngayong linggong ito and really take good care of what you really want. Okay? Nakita ko rito na sub-sub ka sa trabaho, sub-sub ka sa negosyo mo, o kaya meron kang dalawang magkaibang inaasikaso kaya parang kulang ka sa tulog, kulang ka sa bakasyon, or hindi mo na naalagaan ang sarili sa proseso, kaya give yourself this week para bumalik yung balanse ng buhay mo at ma-enjoy mo naman ito. Okay? Mamaya palawakin natin itong Two of Pentacles as we go along sa ating reading. But first, bigyan mo na kita ng card of the week. Meron kang safety. Safety is the foundation of life. Cherish the calm moments. Yes, yung mga panahon talaga na kalmado ka, hindi ka aligaga, hindi ka pabalik-balik or nag-aasikaso ng maraming bagay. Panahon talaga to para I don't know why, para magbakasyon, para makahinga, para ma-relax, para hindi parang narinig ko itong linggong ito, pwede mo siyang kunin as day off mo. Parang ganon. Maging creative ka this week para hindi mo laging pasan-pasan lahat ng inaasikaso at magkaroon ka ng kapayapaan, relaxation, calm energy. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Queen of Cups. Sabi dito, ngayong linggong ito, sundin naman natin ang ating puso. Sundin naman natin ang tawag ng ating damdamin. Especially sa mga bagay na magpapaligaya sa'yo. No? So tanungin kita ngayon, Libra, while we're talking, i-comment mo rin to sa baba ha. Ano ba tong mga pangarap mong mangyari na ramdam mo na pag ito nakuha ko, happy ako. Halimbawa, this week, pangarap mong makabitaw panandalian sa negosyo at makapunta sa bakasyon, halimbawa. Kaya this week, gusto mo munang bumili ng isang magandang sapatos kasi kasya naman sa budget mo bilang reward sa lahat ng hard work mo, mga ganyan. Ano yung gustong-gusto mong makuha na talagang sobrang happy kapag nakuha mo na? I-comment mo yan sa baba, it will happen for you. Okay? I-manifest na natin yan para makuha mo. Clarify natin to. The Queen of Cups is being clarified by
the Three of Swords. Tinatawag ka dito ng iyong spirit guides Libra na palayain ang sarili sa mga heartbreak ha, sa mga heartache mo, sa lahat ng rejection, pain, disappointments, lahat ng mga kubadena sa'yo in the past na akala mo habang buhay ka na doon or hindi ka na makababangon. Pero ngayon, binibigyan ka ng chance para balansehin ulit ang buhay, mapanghawakan mo ulit yung mga kaligayahan na dati akala mo ending na. Ngayon, palayain daw ang sarili, paghilumin ang sarili sa mga naganap. It's all about you setting yourself free from all the rejection, shame, guilt, mga pagsisisi or mga akala mo hindi ka na makakabawi pero may chance pa. So, ngayon tanungin mo ang puso mo, ano ba yung gusto ko na maaaring mag-define ng buhay ko simula ngayon? At kapag nalimutan mo na tong past na to, bagong tao ka na ulit. Okay? So, kaya mo yan, ilaban mo yan. You can still rise up from what happened. Okay? So, happy for you. Congrats, congrats. Talaga namang okay ka na. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Five of Wands. Sabi dito, Libra, ng iyong spirit guides, kailangan daw yung isip mo ay cohesive na. Hindi pwedeng paiba-iba. Halimbawa, ngayon gusto ko to, mamaya gusto ko yan. Paiba-iba eh. Nag-juggle ka kumbaga eh. Ngayon, ito gusto mong i-prioritize, bukas ito naman. Nakapag-decide ka na today, pero bukas iibahin mo na naman. Sabi dito, kailangan you need to make up your mind. You need to have this solid na pananaw sa isang bagay at hindi pwedeng paiba-iba. Para maiwasan din yung sayang na oras, sayang na pagkakataon, sayang na pawis, or sayang na effort. You really need to enlighten yourself sa mga dapat mong gawin. For others, para sa ibang Libra naman, sinasabi dito na ayusin na yung gusot with someone. Meron kang conflict or drama with someone na para panahon na to be humble enough and plansyahin na yung gusot para wala ng problema. Para maramdaman mo na yung quietness, safety, and calm energy sa buhay mo. Okay? So kung meron kang kaaway ngayon or kagalit or katampuhan, panahon na para plansyahin ang mga issue na yan para makalaya ka na din dyan. Okay? Clarify natin. So Libra, ano pong birthday ninyo? Comment down below. October Libra ka ba or September Libra? Comment down below po. Five of Wands. The Queen of Swords. Yes, kailangan talaga dito decisive ka. No, decisive to end a problem or end a conflict. I-end na natin yung drama. O kaya i-end na natin yung confusion ko sa isang bagay. Ano? Kasi kapag hinarap mo to ng may tapang at saka desidido ka na aksyonan or solusyonan yung isang bagay, kaya mo na eh. So, narinig ko dito, wala nang paligoy-ligoy, wala nang laro-laro or paiba-iba. Panahon na para maging decision maker ka this time. Para maharap mo na yung malinaw na daan forward. Kasi kung gulong-gulo ka pa ngayon, malabo sa mata mo to eh. Kaya panahon to really sit down, pag-usapan, ilatag ang dapat ilatag para maharap mo siya at makita mo kung ano ba yung tamang aksyon na dapat kong ilatag dito para makaalpas na at makabitaw na sa bigat na yan. Okay? Importante to. In the area of what you need, meron ka pong the King of Cups. Ang kailangan mo dito, heart-to-heart talk. Meron kang tao sa buhay mo, maaring tatay mo o kaya kapatid mo o lover mo din or friend mo na talaga namang alam mo kapag kausap mo siya at alam mo yun, sinasabi mo sa kanya lahat ng problema mo, hindi ka takot na ma-judge niya. Kasi siya yung tipo ng tao na makikinig lang, iintindihin ka, papayuhan ka ng tama. Doon mo mararamdaman lagi yung paggaan ng pakiramdam. Kaya sabi dito, this week, you need to have a good heart-to-heart talk with this person para maibulalas mo na lahat ng mga pain sa sarili mo, lahat ng mga gusto mo nang maliwanagan or mga gusto mo nang maalpasan. This person will give you the clarity para makapag-isip ka na ng tamang aksyon sa gagawin mo. Kaya huwag kang mahiyang makipagkwentuhan or magkaroon ng sinserong
quality time with this person. Syempre, kailangan piliin mo to kung sino to ha. Hindi pwedeng kung sino-sino lang. Dapat talagang yung taong pinagkakatiwalaan mo. Na alam mong hindi ka huhusgahan, hindi makakalabas sa inyong dalawa tong pag-uusapan ninyo. At doon talaga makakaramdam ka ng payapa. Okay? Very important ito. For other Libra naman dyan, kayo po'y pinapayuhan na learn to control your emotions this time. Hindi pwedeng lahat didibdibin mo. Hindi pwedeng lahat ay seseryosohin mo yung sinabi or magre-retaliate ka kaagad. Sabi dito, learn to calm down, relax, at pahupain mo yung sitwasyon para makapag-isip ka ng tama. Ito yung linggo na kailangan emotionally matured ka para maisip mo yung tamang aksyon sa lahat ng gagawin mo. Kumbaga, balansehin muna natin bago tayo gumalaw. Kung tayo ba ay pinapangunahan ng ating emosyon o kung tayo ba ay nag-iisip muna bago tayo umaksyon. Okay? Clarify natin. King of Cups. The Six of Swords. Yes, para maging smooth sailing daw yung andar ng mga inaasikaso mo, kailangan talaga na pahupain yung emosyon. Hindi dapat siya magdidikta sa mga gagawin mo. Laging isip, isip, isip. Be logical, be cerebral, be mindful para lahat ng gagawin ay maging maganda ang andar. Walang paandap-andap, walang delay, walang problema. Kasi kung puro emosyon, nako, magiging komplikado lahat ng bagay, 'di ba? Ganon din pagdating sa heart-to-heart talk mo with this person, na kapag nagkaunawaan kayo, nasabi niya yung payo niya sa'yo, nakahinga ka na dahil nailabas mo na lahat ng galit mo, doon ka talaga tunay na makakasulong forward kasi magaan na yung feeling eh. Alam mo na yung dapat mong gawin, wala nang kalituhan, wala nang bigat, dire-diretso ka nang aandar. Okay? Very important yan. Isa-isip mo yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Swords. Sabi dito ng iyong spirit guides, masyado mo pa daw dinidibdib o pinaproblema yung nangyari before. No? Parang sabi dito, palayain mo na ang puso mo, palayain mo na ang sarili mo sa mga nangyari. Hindi mo deserve na palaging um, ilubog ang sarili sa paulit-ulit mong pag-iisip sa mga dapat ginawa ko to. Sana pala ganito sinabi ko, edi sana hindi to nangyari. Dapat pala ganito ang naging reaction ko, edi sana wala ko sa gantong sitwasyon. You are overthinking something that already happened in the past. Sabi dito, wala ka na magagawa dyan. Past na yon. Kahit balik-balikan mo pa, ibali-baliin mo pa kung ano yung dapat mong ginawa, wala na, tapos na nangyari na eh. Kumbaga, isipin mo na lang, lesson learned na lang lahat ng yon. Ngayon, natuto ka na. Ngayon, better person ka na. Panghawakan mo yon. And always, always, strive for yourself na, okay, nagkamali ako doon, o kaya okay, nangyari yon. Panahon na for me to give myself some grace and dignity na bumangon ulit, pahalagahan ulit ang sarili ko, at ibaon na sa limot lahat ng pain. Kasi deserve mo naman na magkaroon ng bagong simula. Okay? Pero bago natin to actionan, ay ito muna tayo, i-clarify natin si Nine of Swords. Nine of Swords is being clarified by you have the Seven of Wands. Yes, sabi dito, alam niya na marami kang mga test o pinagdadaan ng obstacle. Maaring mga tao sa paligid mo, trabaho, o kaya mga toxic people. Sabi dito, panahon na para barikadahan mo ang sarili mo laban sa mga triggers mo eh. Marami kang pinoproblemang mga tao sa paligid na hindi naman sila talaga dapat problemahin. Kung kaya mo lang talagang iangat yung boundaries mo against them, solid ka, safe ka na, relax ka na. Sabi dito, huwag mo na kasing hayaan na alam mo yun, ginaganyan-ganyan ka para hindi ka na problema ng ganyan. Okay? You are letting them kasi eh. Example, sa office, lagi kang problemado sa mga taong toxic na ito. Learn to drown out yourself. Learn to have the art of deadma. Deadmahin mo para hindi ka talaga nag-iisip ng ganyan kalala. Panahon to really put up your wall para yung katahimikan ng buhay mo, yung peace of mind mo, hindi nila maapektuhan. Okay? Pero sabi dito, ilaban mo yung alam mong sayo. Ipanalo mo yung ginagawa mo. Sabi dito, mind your own business and let them, hayaan mo sila. Ang importante ikaw, ma-accomplish mo yung dapat mo ma-accomplish, magawa mo yung sayo. Okay? In your near future, eto ka, starting something new.
New beginning, new life, new opportunity, new door. Kasi nakapaghilom ka na. At hinanda mo na yung puso mo for something new. Kitang-kita ko rito na parang, sige, ready na ulit ako, handa na ako, nakalimutan ko na yung past, napabayaan ko na yon, na-let go ko na yon, magaan na sa puso ko ulit ngayon na tumahak sa mga bagong bagay. Kumbaga, nakapaghilom ka na, you are now renewed, bagong version na to ni Libra, at ready ka nang sumabak ulit. Kumbaga, hindi ka na nakadena ng mga bagay in the past. So, congrats, congrats, congrats. New beginning, new horizon, maaring bagong pag-ibig ito, or bagong galawan, at talagang natuto ka na from what happened in the past, kaya ngayon, itong bagong simula mo, talagang matalino ka na. Alam mo na kung ano yung dapat mong panghawakan sa hindi. Alam mo na kung ano yung dapat mong i-prioritize sa hindi. At alam mo na rin kung ano yung mga kadedma-dedma sa hindi. Okay? The full cards being clarified by, you have the Three of Cups. Yes, now you are learning to, I don't know why, parang itong bagong simulang ito na pagdaraanan mo, diyan mo daw talaga makikilala yung mga tamang tao para sa'yo. The right people that will support you. The right people that will not judge you. The right people that are there na nasa sideline pero talagang chini-cheer up ka para magawa mo ito. Ito yung mga taong dapat mong pahalagahan because sila talaga yung through thick and thin nandiyan sa'yo. Hindi bumitaw, talaga namang nagtiwalat, uh, sinusuportahan ka. Kaya kung ano naman itong mga naging rason ng pain mo from the past at pagsara mo ng wall mo against sa mga rason ng yung problema, ngayon you are now able to open yourself for the right people. At talaga makikita mo yung karapat-dapat na tao para sa'yo na kaibigan, best friend, or co-worker, o kasama sa buhay. So congrats, congrats, congrats. You're in the company of the right people. Okay? Nakita ko rin dito, wag ka mag-alala para may celebration na magaganap soon. Narinig ko meron kang bagong pintuan talaga. New endeavor, kaya tuwang-tuwa lahat ng taong mahal mo sa paligid mo dahil nakamit mo itong chance na ito. So, hindi ka papasok dito na mag-isa. Your support system are there to guide you sa bagong simula na yan. Congrats, congrats po. And very, very good luck po sa mga bagong gagawin. Okay? In your challenge, meron kang spirit awakening and jumbled thoughts. Nagigising ka na. Nagigising ka na sa mga bagay na mali, sa mga bagay na hindi importante, sa mga bagay na kabitaw-bitaw, at saka sa mga bagay na kumakadena sa'yo. Now, you are now ready to free yourself at hanapin talaga yung para sa'yo. Ngayon, kinakapitan mo na yung intuition mo sa mga gusto mo at ayaw mo, sa mga walang kasiguraduhan sa mga sigurado, at saka mas kinakapitan mo yung puso mo sa mga next mong actions. Good for you. You also have jumbled thoughts. Sabi dito, kailangan daw talaga hindi nag-juggle sa maraming bagay. Kailangan cohesive ang iyong isip. Kailangan dito yung confusion malusaw na para alam mo talaga yung dapat mong gawin. Sabi ko nga sa inyo kanina here, kailangan talaga buong-buo ng isip mo, hindi pa iba-iba, para alam mo yung dapat mong ilaban. Para hindi masayang yung oras, effort, pawis, at saka yung pera din. Okay? In your challenge, meron ka pong the 10 of Cups. Sabi dito, this week, iwasan yung conflict within the family. Iwasan yung hindi pagkakaunawaan or na-trigger ka bigla, nakasigawan kayo. Sabi dito, bago ka gumawa ng something harsh or something na hindi pinag-isipan, timbangin daw muna. Kasi mas mahalaga ngayon, Libra, sa buhay mo, yung relasyon kumpara sa pagiging tama. 'Di ba? Sabi dito, it's more better to be kind than to be right, 'di ba? So, wag mo hayaang ma-spoil o masira yung good relationship within the family or within your core group kaysa maging tama ka, 'di ba? So, balansehin mo lahat ng bagay para yung relasyon ay mas tumibay, walang aberya, walang problema, walang away, walang gulo. Okay? Importante 'yan. 10 of Cups is being clarified by, you have the Lover's card. Yes, pamayanihin mo daw this time yung pag-ibig sa kapwa kaysa ipalabas na, ay tama ako, ay mas magaling ako, ay ako yung nasa katwiran, mali ka. So,
kailangan daw talagang balansehin mo yung kilos mo dyan. Hindi naman porket tama ka talaga namang ibubulalas mo na lang sa kanila yan. Kailangan may soft side ka pa din. Mas isipin mo, ay kapatid ko to, ay nanay ko yan, ay asawa ko yan, ay anak ko yan. So, pag alam mo yung connection mo sa kanila, magiging soft ka Papalagpasin mo na lang yung mga bagay na kalagpas-lagpas and you will just balance everything out. So sabi dito talaga namang choose to love more than to be right. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang distant thunder, clear the air. Sabi dito, linawin ang dapat linawin. Queen of Swords. Talagang pag malinaw sa isip mo, lahat ng mga away, conflict, gulo, or confusion sa isip mo, kayang-kaya mo na humakbang at sumuong with the Six of Swords here ng kalmado sa buhay. Okay? You also have surrendering to the journey, release control. Yes, kaya ka takot kaya ka stress kasi pilit mong kinokontrol yung naratibo. Pilit mong kinokontrol yung outcome. Kaya sabi dito, wag, relax ka lang, just do your best, do your own thing, deadma ka na sa ibang tao para walang problema. Okay? In your fortune, meron kang the Two of Wands. Sabi dito, meron kang pagkilos Some of you are balancing your decision kung aalis na ba ako, lalarga na ba ako, time na ba for me to go out of my comfort zone, time na ba for me to really take on this new journey, new life, new beginning, or stay ako pa rin sa comfort zone ko na walang growth. Ngayon, parang rinig ko talaga, gusto mong sundin ang tawag ng damdamin mo. Ready ka nang kumawala sa isang maling sistema or maling lugar na parang feeling mo, binuro ka doon na parang alamang. Now, your plan is getting traction, your plan is getting clearer, at parang meron ka ng napiling hakbang paandar. You are now ready to move, maaaring bibiyahe ka abroad or bibiyahe ka sa ibang lugar or lilipat ka kung saan, yes, unfamiliar, yes, hindi sigurado, pero alam mong kaya mo. So good luck, good luck. Your plan is working at talagang ready ka ng gumalaw moving forward. Congrats po. Meron ka palang 2 here. Sabi dito, you are now aligned sa yung higher self. Talagang ginagawa mo sa lupa yung gustong ipagawa sa iyo ng higher power mo. So talagang itong action na to na paglihis or paggalaw sa mga bagay na unfamiliar ay talagang destined for you. You also have 5-5 here telling you time na talaga to for change, pagbabago. Okay? Clarify natin sa 2 of Wands. You have the Hermit card. Yes. Tapos na yung isolation mo. Tapos na yung pag-iisip. Tapos na yung paghahanap ng tamang direksyon or pagmumuni-muni. Nakita ko dito that your plan is really working at mas tumitibay, mas lumalaki at mas lumalakas ang loob mo na itulay siya. Kasi alam mo na yung purpose alam mo na yung dahilan, alam mo na yung kung para saan to. Kaya kung ikaw ay may urge ngayon na sabi mo, time na ba para sa akin na gumawa ng bago or mag-risk ng bagong bagay, lilinaw sa iyo yan na parang, okay, now gets ko na. Para nga naman makaipon na ako, kailangan ko tong gawin. Para nga naman mabayaran ko na yung utang ko, kailangan kong gawin to. Para naman makaunlad na kami, kailangan ko tong simulan. So, malinaw sa iyo yung dahilan at purpose para lumakas ang loob mo na itawid yung bagong plano. Congrats po. Okay? In your divine messages, meron kang don't let pride get in your way. Sabi ko nga sa inyo, wag mo hayaang yung pride mo ang makasira sa mga ginagawa this time. Be humble, learn to really control your emotions para hindi ka sumabog, hindi ka magalit, hindi maging komplikado yung inaalagaan mo. Okay? You also have you and your loved ones are safe. So this is a great sign. I-claim mo to. Me and my loved ones are safe. I claim it. Do it. It will be yours. In your divine messages, meron po kayong the 5 of Cups. Sabi dito, panahon na talaga Libra para iwanan na yung mga wasted opportunity na hindi mo na kailangan pang balikan. Tapos na yun Past na yun So ano pang silbi ng pabalik-balik ka doon? Kung ito man ay love life, relasyon, pangarap na talagang walang pinatunguhan, ending na tapos na, wag mo na talagang iyakan pa. Panahon na to para bumangon ka at harapin mo tong mga bagong bagay na naghihintay para sa'yo. This is your destiny. 2-2. Talagang naka-align ka sa mga para sa'yo. Isipin mo na lang na kaya nawala yun, kaya hindi mo nakuha, o kaya kahit hindi man lang tumagal, it's because hindi talaga siya para sa'yo.
Nag-serve lang siya ng lesson for you to be smarter, to be stronger, to be a better Libra. Now, kung ano yung lesson na nakuha mo dyan, magagamit mo sa mga bagong bagay para hindi na mag-fail at para magkaroon na ng good outcome for you. Okay? Congrats po. Five of Cups, clarify natin. You have the Two of Swords. Talagang 2-2-2 ito. You're really aligned sa yung destiny. So Two of Swords, sabi dito, make a decision, make a choice. Mananatili ka ba sa seradong lugar na yan, na wala ng pag-asa, na wala ng growth, or magde-decide ka na lumaban ulit, parang sabi mo, okay, time na for me to change, time na for me for something new. Ang iyong desisyon ang magpapabago ng iyong buhay. Kaya you need to be smart enough. Balansehin mo. Ready na ba akong umalis or I'm gonna stay here? The choice is yours. Okay? Ang outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have wind chimes, peace and harmony. Sabi ko nga dito, katahimikan, kapayapaan, magandang relasyon sa pamilya, sa loved ones. Okay? You also have bat, take care, enemies are working against you. Sabi dito, kailangan talaga mag-ingat, maging madalino sa pag-iisip, sa pagde-decide. Okay? You also have bouquet, compliments from an admirer. Sa mga naghahangad dyan ng pag-ibig, this is a good sign. Meron daw po kayong secret admirer na maaaring magtapat this time. Congrats po. You also have August o mga Libra, meron ba kayong special occasion pag August? Halimbawa, birthday ni kapatid, ni pinsan, or anniversary. Kung yes ang sagot, ibig sabihin, this reading is for you. Kung wala naman po, meron daw po kayong milestone sa buwan ng Agosto. Okay? Ang outcome ni Libra for March 1 to 8, you have the Chariot card. Yes, palakpakan muna. Talaga namang you are moving forward, susulong na, aabante na, ready ka na sa journey na ito, whether physical journey ito na talagang literal na babiyahe ka, or life journey, talagang may pagbabago sa buhay mo, ready ka nang tumahak sa mga bagong bagay, unfamiliar, nakakatakot, hindi sigurado, pero kitang-kita ko dito na ready ka na, natahakin yon. Kung ano naman tong bagong-bago mong gagawin na buong tapang mong sisimulan, go for it, so good. The universe is supporting you, they are protecting you, and guiding you on this one. Talagang napakagandang journey ito forward. Ang kailangan dito ay laban pasulong, hindi pa atras. Kumbaga, ang manibela na sa kamay mo, ilaban mo ito hanggang sa mapagtagumpayan mo. Panahon na talaga for you to transition from painful to something promising, from pagkalugmok to bagong simula, bagong pag-asa. Congrats, success is yours coming soon. Okay? Clarify natin. Chariot cards being clarified by you have tumilapon. Yes, the Empress card. This is all about you creating abundance, creating happiness, creating something na lalago para sa'yo. Kung ito man ay project, negosyo, trabaho, kaperahan, whatever you're trying to building, it will go smoothly, successfully para sa'yo. Kaya anong dapat gawin ni Libra? Laban, laban, laban. Sugod hanggang sa ito ay matapos, hanggang sa ito ay ma-accomplish mo. Sabi dito, maniwala ka sa iyong sarili. Kayang-kaya mo tong gawin, kayang-kaya mo tong matapos at mapagtagumpayan. Ang kailangan lang, kahandaan ng sarili, ng puso na ilaban ito, at huwag mo nang hayaang matakot ka pa sa mga nangyari in the past. Learn to control your emotion, learn to release all of your fear. Talaga namang abundance will be yours. Okay? So, Libra, yan po ang inyong March 1 to 8. Sana po ay nakaresonate kayo. Comment down below kung nakaresonate ka. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.